Isa po sa mga pinakamagandang payo na natanggap ko ay galing po sa teacher kong pari nung nag-aaral pa po ako sa seminaryo. Hindi ko po makalimutan itong sinabi niya sa amin. At ito din po yung gusto kong tandaan niyo. Correct in private, praise in public. Ulitin niyo po yun. I-memorize niyo po yun. Correct in private, praise in public. Kung ikaw ay magtutuwid ng pagkakamali ng isang tao, dun sa tahimik pribado, walang ibang makakarinig kung hindi kayong dalawa at ang Diyos. Ang pinakamahirap na tanong, why do bad things happen to good people? Bakit may masamang nangyayari sa taong nagpapakabuti? Hirap, di ba? Ang maliwanag na sabi ni Kristo, sino mang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus. Ano yon? Krus. Ano uli yon? Krus. At sumunod sa akin. Kaya pinag-uulit-ulit ko, kapatid, bahagi sa pagsunod natin sa Diyos. Ang krus, ang sakripisyo. Kung siya nga nagbuhat ng krus, siya na ang pinakamabuting tao, walang kasalanan si Kristo. Tayo pa kaya ng mga makasalanan? Palagay kong itong isa sa senses na sinasabi ng Panginoon, kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano pa kaya ang gagawin sa kahoy na tuyo na? Kung siya na walang kasalanan, may matitinding krus. Tayo pa kaya na makasalanan? Hindi magbuhat ng krus? Hindi makaranas ng krus? Kapatid, paalala, bahagi ito ng pagsunod natin sa Kanya. In fact, if we are living a very comfortable life, we should ask, am I really following Christ? Ilan sa atin yung kapag nakakaranas ng problema, natataranta na, tapos biglang iniisip, is there something wrong with me? Though you believe you are living a holy life, anong mali sa'yo? Wala. Ang mali sa'yo, hindi mo man natatanggap yung isang napakahalagang totoo. Ano yun, Father? Nakasama sa pagsunod natin kay Kristo, ang sakripisyo. Sinabi mismo ni Kristo, ang pagsunod natin sa Kanya ay may sakripisyo at siya mismo nakaranas nito. Yes, magdasal tayo, makaiwas sa problema, malampasan ang problema, pero kung dumating o habang hindi pa nasa-resolba, akuin natin na ito'y parte ng pagsunod natin sa Kanya. Sa gayon, ang magiging dasal natin lagi sa Panginoon, hindi, bakit ako? Bakit ang pamilya ko? Ano? Sino gusto mo? Ako? Bakit ako? Huwag ganon. Para maging ang tanong natin lagi sa Diyos. Lord, ano ang kalooban mo? Sige, susunod ako. Tulungan mo ako. Kakayanin ko ito sa tulong mo.